guys. Hello guys. So, dito na po tayo sa same problem pero may iba naman siyang sitwasyon. So, paano yon? So, malalaman natin in this problem. So, kailangan na po nating makinig para kahit paano may matutunan tayo dito. Okay, so ang mga data po natin, we have 1, 27, 16, 7, 31, 7, 33, 21. So, ilan po ito? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 9 data. So, unang gagawin to find our problem, so, kailangan natin i-arrange. So, we're going to arrange from least to highest. So, the una is 1. So, ikakross po natin yung tapos na para hindi tayo malilito. Next is 3. Next ng 3 is 7. So, dalawa po ang 7 natin. So, 7 and 7. Next for 7 is 16. So, we have 16. Next for 16, 21. 21. Next for 21 is 27. Next for 27 is 30. And last is 31. Bibilangin po natin. So we have 1, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ang n po natin is equal to 9. Okay? So find Q1. That is 1 over 4 times n plus 1. So, we have, kopya lamang ang 1 over 4 times n, that is 9 plus 1. 9 plus 1. So, 9 plus 1 becomes 1 over 4, 10. So, becomes 10 over 4 is equal to, that is 2.5. Tama po, 2.5. Okay. Now, anong gagawin natin pagka ganito na pong problema? Hindi po natin mahanap kung paano natin, what is the exact value. So, kailangan natin dito hanapin yung exact value nito. So, pagka ganito pong problema natin guys, na meron siyang total or decimal point, gagamit po tayo ng interpolation steps. So, interpolation. Okay. So, anong mga step dito? Una, hanapin natin yung pangalawang place value. So, ito yung first, second. So, ito yung ating pang second. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Ating isa-subtract. So, first step, we're going to subtract the second data from the third one. Okay. So, ang pang second natin is 3. Ang pang third po natin is 7. So, we have 7 minus, ang pang second po natin is 3. So, that will become 4. Okay. So, pangalawa, itong sagot mo dito, you're going to multiply this from the decimal part. Itong dito. So, you're going to multiply the result by the decimal. Obtained in the first so we have 4 galing po dito. So 4 times ito pong decimal part. Ito yung decimal part. Ito po yan. So ang gagawin natin,
times 0.5. So, pag i-multiply po natin yan, ang sagot po ay that is 2. Okay po, bakit 2? Kasi 4 times 5 becomes 0. Carry 1. So, 4 times ito, that is 0. Carry 2, so that is 2. Kaya nagiging 2 ang sagot natin. Then, the last one, you're going to add the result from the step 2 sa dito. Sa posisyon dito. So, ano yung pangalawa? Ito. Okay? So, you're going to add the result. The result in step 2 to the second number. To the second number in step 1. So, step 1. Ito po yung step 1. Ito yung smaller number natin. So, you're going to add 3. Ito yun. 3. Then, result. What is the result? It is 2. So, plus 2. Ulitin ko po para hindi po kayo malito. You're going to add the result. So, ang result po natin, ito, 2. From in the step 2 or the second number. Ito. Ito yun. So, that is 3. So, 3 plus 2 becomes 5. Now, our Q1, therefore, ang Q1 natin is 5. So, saan yan? So, that is 1, 3. So, meron pa tayo ditong 4, 5, 6 before mag-7. So, sabihin, yung gitna nila, that is 5. Pag pinag-add naman natin, okay, kapag pinag-add natin, so, nawawala dito si 4, 5, 6. So, sabihin, sa sinolve natin dito, ang lumabas ay si 5. So, 5 yun. Ito yung ating Q1. Si 5. Okay. Kung titingnan din po natin, pagka pinag-add natin si 3 at saka 7 becomes 10. Divided by 2 becomes 5. So, si Q1 natin is 5. Ito po yan. Okay na po. So, now let us going to find out what is the middle term or the quartile 2. So, quartile 2, that is 1 over 2 times n plus 1. That is 1 over 2. And natin, ang input natin is 9. So, we have 9 plus 1. That is 1/2 is equal to 10. Times natin becomes 10 divided by 2 is equal to 5. So, 5. So, ang panglima ngayon, siya yung ating quartile 2. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, 16 ang ating quartile 2. Okay po. So, 16. Siya yung ating pang quartile 2. Since siya yung pang 5. Then, hindi na po tayo dadaan sa interpolation dahil po ay whole number po ang ating place. Ang 5 ay ating quartile 2. Wala po siyang total. So, direkta po tayo. Pagbibilang po natin dyan, 1, 2, 3, 4, 5. So, eksaktong 16 po siya. Since wala siyang decimal point. Whole number po ang ating posisyon. Then, ang Q3 po natin is equal to 3 over 4 times n plus 1. That will become 3 over 4 times 9 plus 1. That is 3 over 4 times 10. Which is equal to 30 over 4. That is 7
0.5. So, since meron na naman tayong ganito, so we're going to use the interpolation process. Okay? So, interpolation. So, first step, unang step, subtract the 7th data. Ito, pang 7. Dito, sa una natin ay pangalawa. Since, bakit 2 yan gawa dito? So, ngayon, ang sa atin ay 7 naman. So, pang 7 data, so, if 7th data from 8. So, isa-subtract natin. We're going to subtract. So, ang pang 8 po natin, saan ang pang 8? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 30 minus 30 pang 7. That is 27 is equal to 3. So, next process po natin, anong ginawa natin dito? Multiply the result by the decimal part. So, multiply natin, we're going to multiply the result. So, 3, that is 3 times 0.5. So, 0.5. So, 3.5 becomes 1.5. Okay po. So, may 1.5. Then, the last one, we're going to add the result in step 2 to the second number or the 7th number. So, add. So, we're going to add the result 1.5 plus pang 7. Ano po yung pang 7? That is 27. So, 27 is equal to 28.5. So, 28.5. Therefore, ang ating Q3 is equal to 28.5. So, ito po siya. Okay, ulitin po natin. So, Q3 natin ay dito po yan. So, dito ay 28, 29. So, in between 28 and 29 is 28.5. Ito po yung ating quartile 3. Kita po. So, sa missing po natin, 27, 28, ang sagot po natin ay 28.5 sa isang quartile 3. Bakit? Ang nawawala po dito ay 28 at 29. Pagka pinag-add po natin si 28 at 29, magiging 57. So, kalahati ng 57, that is 28.5. Quartile 3 po natin. Okay? Okay, so, ganun lang po yun. So, to find quartile 1, so, unang step natin, i-arrange natin yan. Then, bibilangin natin. So, that is, ang end po natin, ito po ay 9. Kasunod po, quartile 1, that is, we are going to use the formula, 1 over 4, 1, dahil 1 yan. 4, dahil quartile tayo. Then, n plus 1. So, 9, galing dito. So, plus 1 becomes 10. I-divide na, times natin, becomes 10 divided by 4 becomes 2.5. So, in case na ganito ang forma natin, we need to interpolate. Basta't meron po tayong decimal dito sa place value, dito sa ating posisyon, we need to interpolate to find the exact value. Okay. Now, how to interpolate? The first step, we're going to subtract the second data from the third one. So, paano natin nalaman na second data siya? Dahil dito sa ating place value. So, ang position po natin ay nasa pangalawa't kalahati. Sabihin, 1, 2, dito po natin mahanap yun. So, since nasa in between 2 and 3 na posisyon, hanapin natin yung nasa gitna. So, we're going to find out. So, paano? Using interpolation, sasubtract natin si pangatlong pwesto, ito, from the second place value. So, that is 7 minus 3 becomes 4. So, kung may sagot na po tayo dito, i-multiply natin itong sagot na ito
sa kanyang decimal value dito. So, 0.5 times 4. So, ito yon. 4 times 0.5 becomes 2. Now, kung may nakuha ka na sagot dito, yung sagot mo dito, i-add mo doon sa pangalawang pwesto. So, si pangalawang pwesto ay 3. 1, 2. So, ito po siya. So, 3 plus 2. So, nandito na po tayo. 3 plus 2 becomes 5. Now, our Q1 now is 5. So, siya yung nandito. So, in between pala ni 3 at 7, nandun si 4, 5, at 6. Since tatlo ang nawala doon, so yung panggitna ay Q1. Siya po yung ating Q1, si 5. Then, sa quartile 2, hindi po tayo mahirapan dahil ang position po natin ay nasa pang-5. So, wala po siyang decimal point dito. So, 5 lang po siya or decimal na total dito. So, madali pong hanapin. Bibilangin na po natin yung pang-5. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, siya po yung ating Q2, si 16. Then, dito po sa quartile 3, we have 3 divided by 4 or 3 over 4. N plus 1. So, ang N natin is 9 plus 1 becomes 10. Times 3 becomes 30. Divided by 4 becomes 7.5. So, since 7.5, we need to interpolate. Dahil mayroong 0.5 dito. So, paano? So, hanapin natin ano ito? Pang-7. So, hanapin natin ngayon yung pang-7 pwesto. So, pang-7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito po yung pang-7 natin. 7. Ito naman yung pang-8 natin. So, isa-subtract natin yung pang-7 at saka pang-8. So, 30 minus 27, that is, ito na yun. So, 30 minus 27 becomes 3. Then, yung sagot dito, ito times mo yan sa yung decimal point dito. So, 3 times 0.5 becomes 1.5. Then, yung sagot mo dito, i-add mo yan sa pang-7. So, anong pang-7 natin? That is 27. So, 27 plus 1.5, that is, so, dito na, 27 plus 1.5 becomes 28.5. So, si 28.5, siya po yung ating quartile 3. Okay po. So, si quartile 3 ay eksaktong 28.5. So, saan po siya makikita? So, dito. 27, nasa pagitan. Ang nawalang number is 28 at saka 29. So, pagitan ni 28 at 29 is 28.5. Siya po yung ating quartile 3. Okay? So, thank you po sa panonood.